Ah, kaya po talaga matatagalan, eh. Hindi po gano'n kadali, hindi gano'n kasimple na sabihin magkaso, parang ora mismo mapapakulong mo na si Kulaong o magkakaroon na ng, resulta yung gagawin mong pagkilos, hindi, mabagal talaga. Ginawa niya ang video na ito para sa ikakaliwanag ng mga tao na iniisip na siya raw ay maraming kaso. Norman, yes. Marami ka talagang kasong kinakaharap. Yang mga kaso na yan was back in the day, 6 years ago. Wala na yan, Norman. Akala mo ba ayan ang sinasabi ni Commissioner Attorney Kalinisan? Hindi yan, mga kahombre ko, kasi hindi lang ho yan ang kaso niya. Napakarami hong pending cases niyan na ongoing up till now. Ano ka ba, Norman? At sa tingin mo, dyan na lang nagtatapos? Yung passport mo? Hindi ka kasi talaga tunay na inupakan sa passport mo. Abangan mo. It is coming big now. Di ba? Masyado kang kampante, Norman. Yan ang pagkakamali mo. Yun ang pagkakamali ni Kulaong, kampanteng-kampante siya. Like, katulad nun, nung February 24, nung mahuli siya. Kampanteng-kampante siya na hindi siya mahuhuli o hindi siya mapoposasan doon. Sabi daw ng abogado niya, wala siyang, hindi siya kailangan doon sa Parañaque, doon sa hearing o kung ano man ang gagawin doon. Hindi daw niya kailangan pumunta ng Parañaque. Ayun, nag-live sa Sheraton. O di naposasan. Madami na akong hint na binibigay sa'yo even before. Warrant, hindi ka naniniwala. This time, Norman, promise, maniwala ka. Talagang totoo na to. Ito, legit. Passport mo, birth certificate mo will be put in the middle, sa hot seat. Talagang may mahahanap dyan. Sure yan, Norman. And you'll be paying big time, man. Yan talaga. Nako, Norman, grabe yan. So, ang pinararating ni Norman, mga kahombre. Eto yung yung mga kaso niya katulad niyan yung sa passport. Hindi ko alam na nasa akin pala yun, yung na yun, yung parang video na yun. Na-reactionan ko pala yun kay FLM4 Filipinos. Kaya lang, nung na-reactionan ko, ano na siya, yung katulad nito, putol-putol. So, wala yung pinaka-video na yung mahabang parte na yung sinasabi yung patungkol kay Kulaong. Buti na lang, may nagpasa na sa atin ito, si Matcha Mochi. Siguro napanood niya to, eto. Ito na yung huling araw na sasagutin kita. Kinang ina mo. Oo. Ito ang birth certificate ko. Yes, sir. Late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yung lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi mas pala pitata ng 95 para. Sige po, sige po. 5 taong komatos. Pwede rin siguro, mas maganda. 1986, 85, para mas maganda. Kaya na yun. 85. May nabanggit siya dyan, 5 taong comatose. Sino yung comatose that time? Si Pacifico Marcos. Kaya ang palalabasin niya, na late register kasi yung tatay niya na comatose. 85. Ganun taon ng pagkitan ba? Sige. Pwede Na naman. late registered noong 1985. Sige. Ganun na lang. Kaya na lang, para mas, para mawala ng klaro. Kaya lang, baguhin natin yung middle name mo. Middle name ng nanang. Backing lang. Ayun. Ayun. Ito ho ang birth certificate na So, ang nangyari, yung kanyang birth certificate na ginamit noong 2022 election, Tarangnan Samar na ang naging niya,
naging, ano tawag dito, naging birthplace niya. Ngayon eto, katulad nito, eto yung, ilagay natin dito, oh. January 30, 1919. Tapos 1979 po pinanganak si Kulaong. Ilang taon na si Pacifico Marcos nung time na yon? Kung 1979, 60 years old. Ano ka? Big Soto? Big Soto tatay mo? Na kaya pang makabuo kahit 60 na. Nung time na yon, nung pinanganak si Kulaong. Ngayon, ang kanyang date of death ay January 10, 1998. Pinapalabas nitong si Kulaong kasi na yan ang tatay niya. Kaya po hindi po talaga magiging katotohanan yung sinasabi ni Kulaong na tatay niya si Pacifico Marcos. Si Pacifico Marcos 1919 pinanganak. 1979 pinanganak si Kulaong. 'Di ba? 60 years old. 1979, meron na ba mga Viagra noon? 'Di ba? Meron na bang ganon nung 1979? Saka isa pa nga. Isa pa. Alam naman nating lahat na si Kulaong, pati nanay niya, ginamit niya rito sa katarantaduhan niya para magpanggap na Marcos. Hindi natin alam kung ano ang kasi kung mahal mo talaga anak mo, 'di ba? Katulad ni Nanang Remy, kung mahal mo talaga ang anak mo, siguro konsintihin mo sa kabutihan. Pero sa mga ganitong pagpapanggap, talikuran mo. Itakwil mo kung nagpapanggap na Marcos kasi alam mo naman hindi Marcos 'yan eh. Kaya lang, meron nga pong audio recording ako napakinggan noon. Siguro kayo napanood niyo na rin 'yan o napakinggan niyo na rin 'yan. Kinukuwento pa ni Nanang Remy, nagkatitigan daw sila ni Pacifico Marcos. Kung di ako nagkakamali, sa Ermita ba? Nagkatitigan daw sila. Nakita daw niya nakakotse. Tapos nagkatitigan sila. Ayun na, sumama na daw siya. Tapos si Kulaong, meron ding audio recording dyan. Sinasabi ni Kulaong, siya ay test tube baby. Belgium daw siya nabuo. Hindi malaman test tube baby. Tapos doon naman sa isang kwento, yung kausap niya, yung nag-record ng patungkol doon sa sinasabi niyang kapatid siya ni Bongbong Marcos, sa Belgium daw siya nabuo. Dahil daw si FM Senior ay natakot kay Berong Bulag. Ate Mayet, di ba? Mukha din kasing pera. Yun. Baka napangakuan ni Kulaong na ibibili na nga napakalaking ulingan. Kasi nung pinuntahan ni Nanay Mary Ann yan nag-uuling yan Biruin mo, prinsesa ng Cordillera, humihingi ng padala kay Nanay Mary Ann. Ini-screenshot yan ni Nanay Mary Ann sa akin pinasa sa akin Sir Mac, yung mga anak na legit ni Pacifico, walang statement. Ang alam ko po, isa lang yata yung anak ni Pacifico na nabubuhay na lang yata ngayon. Okay lang sa kanila na pinagkakalat ni Kulaong na tatay niya si Pacifico. Yun nga po hindi nila pinapansin. Kasi iba na yung level niya mga yan Actually, baka nga walang alam niya mga yan na sinasabi ni Kulaong yan Edmar, ayan, baka friend niya si Doraemon. Pinagamit siya ng time machine. Golden Takore, kung tutusin talong-talo yan sa formal debate kasi nagpakilala siya kay Imelda. Sabi niya patay na si nanang niya. Tapos sinabi pa niya, nanang niya may-ari ng World Balance. Doon pa lang olats na. Kasosyo daw ng Arce Dairy.
Ate Ira, this is how I admire MG. Focus sa goal. Kung his other case are dismissed, parang movie lang yan sa sinihan. Kung hindi now showing, coming soon yan for sure. Ayun. Simbolo ng kawalang hiyaan. Oo, Kuya Golden Takore. Sakit nun, ano? Biruin mo, ikaw ang simbolo ng kawalang hiyaan. Good evening. Late na ba ako? Persona de Gracia. Hello po. Jaril, ganda naman ng cup mo, Sir Mac. Pwede akin na yan para may souvenir naman ako galing sa iyo. Favorite color ko pa naman ang yellow. Thanks in advance. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Hindi ka mawawalan. Hindi ka mawawalan. Okay, persona, kaloka ang istorya ni Kulaong pero pogi si Don Pacifico, wala sa kalingkingan ni Kulaong. Golden Takore, paano nagkatitigan? Lengdo nga yun. Baka sa bodyguard siya sumama, akala niya si Pacifico. Okay, naku, Ate Mayet, hindi ko nga nakukwento ulit yan eh. Nauuna pa sa remittance kaysa sa magpapadala na kwento ni Inay Mary Ann yun. Sinabihan kasi ni Kulaong, papadalan ka ni Mary Ann ng pera sa Western Union. Ngayon, nung sinabi ni Kulaong yon, pumunta agad ng Cebuana Luwilier na merong Western Union etong si Nanang Remy. Siyempre, kapag ikaw pumasok ka ng Cebuana, tatanungin ka ng gwardiya, ano po ang gagawin nyo? Tatanggap ng padala. Ngayon, siyempre, pag tatanggap ka ng padala, ikaw ay meron dapat reference number o transaction number nung nagpadala sa'yo. Meron ka dapat dalang ID, at least valid one ID para i-claim mo yung pera na pinadala sa'yo. Sa kasamaang palad, si Inay Mary Ann, nung time na yon, wala ding pera pa. Kasi nga naubos ni Kulaong ang pera ni Inay Mary Ann. Hinututan talaga ni Kulaong si Inay Mary Ann. Di wala pang pera si Inay Mary Ann. Para tumagal pa ng 3 araw, saka palang nagkaroon ng pera si Inay Mary Ann. Ngayon, etong si Nanang Remy, magsasara na yung Cebuana. Tinanong ng gwardiya, Nanang, magsasara na po kami. Wala pa rin po ba yung magpapadala sa'yo? Wala pa pero sabi ng anak ko, papadalan na ako nung kaibigan niya. Kasi magsasara na po kami. Pag ikaw po tatanggap ng padala, kailangan yung transaction number. Kaya nga noon, nabansagan din si Nanang Remy dito sa live ko, Reyna ng Cebuana Luwilier. Kasi nga, 3 araw pa bago napadala ni Inay Mary Ann, dahil nga walang pera pa si Inay Mary Ann, kinukulit lang ni Kulaong si Inay Mary Ann para padalang si Nanang Remy. Ayun. Kaya nabansagan siya, Reyna ng Cebuana. Wala pang reference number, wala pang transaction number, nakaantabay na doon sa Cebuana. Imaginein mo kung gaano kahirap sa isang ina yun. Alam nyo ba kung ano dahilan kung bakit nangihingi ng padala si Nanang Remy? Ayun to sa kwento ni Inay Mary Ann. Wala daw pong pangkain yung anak ni Kulaong. Na noong time na yon, nasa pangangalaga ni Nanang Remy. Wala daw pangkain, wala daw pera. Si Kulaong nga kasi, ganun siya Kulaong. Wala tong pake sa kung ano man ang mangyayari sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kahit na kaano-ano pa kita, wala akong pake sa'yo. Yan, alam ni ni Ate Mayet Gregorio, yung tungkol diyan kay Kulaong na humihingi lang ng pera kay Inay Mary Ann. Golden Takore, imbes na kay Pacifico sa mekaniko sumama si Remy, kaya kulay grasa si Kulaong. Nakakatuwa noon yung meron ako dating
doon sa ninong ko, nagtrabaho kong checker, yung bulldozer, saka yung loader, saka pison, merong grease gun na ginagamit, tapos ano, gagrasahan yung mga hydraulics ng mga heavy equipment. Tuwa ako dyan sa grasa na yan. Kasi pag in-inject mo yan dun sa heavy equipment, para ka lang naglalaro. Kaya lang napakadumi. Dapat ano ka, meron kang joy para mawala yung grasa sa kamay mo. Kaya ang laking kabastusan sa atin ang pagkatao ni Kulaong. Ayun. At least 'di ba na-actionan na po ng PSA itong kaso ni Kulaong. Idedeklara ko si Kulaong na person na grasa. Ay, Kuya Henry, burahin mo naman yung comment mo. Ano ba? Eto si Kuya Henry, di ko alam. Dapat ganyan tayo, magkakampi tayo eh. Bakit mo ko nilalaglag? Ay, ano ba tong dalawang to? Ano ba tong dalawang tropa pips ko? Kayong dalawa pa talaga naglalaglag sa akin. Ano ba kayo? Bakit ganyan ang mga comment nyo magkasunod pa? Ay, nako. Nakalatag na nga ang mga resibo pero di pa rin natitinag yung mga nauuto ni Kulaong. Tapos kawawa pa daw pero yung nagmumura at nagyayabang wala silang imig. Ayun. Okay, sige Kuya Tommy Fishing. Sige, salamat. Makoy Cargado, kuha lang sample kay Gilbert Mangusi na tatay niya para doon kumuha ng pang DNA. Oh, 'di ba sana ganun na lang the other way around. Kasi noong dati panahon ng pandemya si Kulaong sinabi niya kung hindi siya totoong Marcos, bakit daw ayaw magpa-DNA test ng mga Marcos sa kanya? Ngayon, eto na lang, Kulaong. Para mapatunayan mo talagang hindi ka anak ni Gilbert Mangusin. At ikay isang tunay na Marcos, baka mayroong percentage talaga na Marcos ka, no? Ano kayo, paternal DNA kayo ni Gilbert Mangusin. The modern parents, yan din ang pinagtataka ko. Parang supported pa nga ng nanay niya yung kasinungalingan ng anak niya. Yun nga po yung totoo niyan. Sus Mariosep, andyan na si Ate May Alcantara. Paldo to, paldo. Paldo to. Ang lumalabas kasi sa kwento ng alamat ni Kulaong after magkatitigan ni Pacifico at Madam Remy, naakit ng malupit sa alindog niya kaya naisipan siyang lahian. Ginastusan para sa in vitro fertilization. Ayun. Nung nakita kaya ni Don Pacifico si Madam Remy, uso na kaya taon ng mga panahon na yon? Ate, nagiging ano ka na, no? Habang tumatagal, medyo nananakit ka na. Ngayon, medyo ano ka na, real talk na, nang-real talk ka na. Okay, daburaot lang yung ilong ni Kulaong, parang paan ng tuta, parang ang puwet ng bata eh. Ate Kuya Golden Takore, persona manggagata, yan. Kaya nga yung mga OFW na thunders na hanggang ngayon ay andun, umaasang magagataan sila, lalo na yung nasa Canada. Tama, usong-uso noon yun yung gagataan. Okay, Kuya Edmar, malabong Marcos talaga, Boss Mac. Itong palang parang puwet na nagtetwerk, dapa. Ilong niya nagtetwerk. Bakit paldo? Nakailang drinks ka dyan sa ano mo. Tapos tinatapon mo pa sa may gilid mo eh. At ano yung pala dito, nagkatitigan hanggang sa madu. Langya ka, tinimpa. Nagkatitigan hanggang sa malengdu. Oh, si Remy, grabe titigan. Grabe titigan naman yun. Langya. Ay, nako. Daburaot, since kalbo na siya ngayon, pwede na ba natin siyang tawaging kalbulaong? Pwede naman po.
Oh, okay. Naku, wala palang kwenta. Puro kwento lang, walang kwenta. Oh. Nag-bill out na ba? Nag-bill out na ba sila kay? Baka utang pa yung tinatagay. SM Vlog, sa mga OFW, magtrabaho kayo mabuti para may maipadala kayo kay Idol sa SM Vlog. Joka. Oo, yun nga. Nung nakaraan kasi pulang-pula eh. Ngayon naman, dilaw naman. Valkyrie, grabe naman. Kayo, anong palagay nyo sa mga Marcos? Walang delikadesa, di naman sa panglalait. Nail Leonora, hello Mac, magpa-DNA si Norman. At mga Marcos, huwag tayong sasama. Baka batukan tayo ng doktor pagkatapos humalakhak. Pinagligpit lang ako ng pinag-inuman. Tutulugan na naman ako neto. Yun lang. Masanay ka na. Ate May Alcantara. Si Ate May Gonzales, baka may glaucoma si Pacifico that time. Tanong natin kapag hanapin natin niya kung merong bang history na nagkaroon si Pacifico ng glaucoma. Yun talagang wala na, malabong-malabo na mata. Liwanag na lang nakikita. Joka, Kuya Ma, kahit pang Xerox wala na si Norman. Tama. Kuya Henry, ayun. Ate May, baka naman ikaw may bala kaya nilalasing mo sila kay. Lucky May, Coloma, ayan. Kung inayos lang niya, sana mga nakuha sa mga ibang OFW, hindi na siya ganyan kung saan nakatira. Lulong kasi sa sugal si Kulaong. Tamad TV Tanod, yan, it's Kulaong time. Ate May, hold upin ko kasi siya sa Lunes, pension day. Ayun pala. Meron palang hidden agenda. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.